Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa GMRC Quarter 2, Week 3, Day 3. Layunin na ilalapat ang mga paraan ng sa ligtas na pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya na ipaliliwanag na ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Balikan natin ang ating ipinag-aralan. Anong isang ligtas na paraan ng pagtulong sa gawain ng pamilya sa tahanan? Magbigay nga kayo? O may naibigay ba kayo? Kagaya ng pagwawalis, pagtutupi, pagdidilig, paghuhugas ng pinggan. So ngayon, makinig ng mabuti sa sitwasyon na aking babasahin. Umuwi ka mula sa paaralan, nagpaplansya ng damit ang ate mo. Gusto mong tumulong, ano ang gagawin mo? O maaari mo munang panoorin kung paano siya mamalansya. Tapos, igaguide ka niya o gagabayan ka niya kung paano ang tamang pamamalansya. Huwag mong aantayin na matapos si ate tapos saka ka mamamalansya. O hindi yun tama, no? Kasi delikado. Sa araw na ito, inaasahang mailalapat ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-abot ng mga gamit sa nakakatandang miyembro ng pamilya ay isang halimbawa ng pagtulong. Ang pag-akay o pag-alalay sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay isang pagtulong. Ang paghahanda ng pagkain sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay isa ring halimbawa ng pagtulong. Ang pag-ayos sa mga kagamitan sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya ay isang pagtulong. Mga bata, ang mga pangungusap na binasa natin ay halimbawa ng mga ligtas na paraan ng pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya. Ikaw, ano ba ang mga kaya mong gawin sa mga na makakatulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya? Sa dami ng tinalakay natin nung day 1, so alam ko na marami na kayong natutunan. Ngayon, may ikukwento ko sa inyo. Ang pamagat ng aking kwento ay si Dino. Ano nga ang pamagat ng kwento? Si Dino. So, makinig kayo ng mabuti. Si Dino, may isang mabait at mapagmahal na pamilya na nakatira sa payak na bahay. Kapag sinabi nating payak, simple. Maliit, hindi siya ganong kalaki, hindi pang mayaman, simple pero maayos. Ang pamilya ay binubuo ni Lolo, Lola, Tatay, Nanay at si Dino. Ang mga lolo't lola ni Dino ay matanda na at nangangailangan ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sila ay nagtutulungan sa mga gawain upang maalagaan si lolo't lola. Kapag si Dino ay nasa bahay, siya ang nagbibigay ng malinis na tubig kapag sila ay nauuhaw. Binibigyan din niya ng pagkain kung sila ay nagugutom. Paborito ni Lolo ang donut. Kapag gustong manood ng TV ni Lolo't Lola, si Dino ang umaayos nito. Bago matulog, inaayos ni Dino ang kanilang higaan. Mahal na mahal ni Dino ang kanyang mga lolo't lola. Nakikinig siya sa kanilang mga kwento at nakikipaglaro din siya sa kanila. Sabi ng nanay at tatay ni Dino, mahalagang maipakita ang pagmamahal at paggalang sa kanila. Sige nga, tingnan ko nga kung naunawaan. Kung medyo hindi nyo naintindihan, balikan nyo ulit yung video, okay? Sino ang batang matulungin? Ito ay si Dino. Ano ang ginagawa ng bata bilang pagtulong sa nakakatandang miyembro ng pamilya? Sige nga, magbigay nga kayo ng isa kung may natandaan kayo na pagtulong ni Dino sa kanyang lolo't lola. Tingnan natin kung nandito yon. So, nagbibigay siya ng malinis na tubig kapag nauuhaw sila. Nagbibigay din siya ng pagkain kapag sila ay nagugutom. Kapag gustong manood ng TV ng lolo't lola niya, siya yung nagbubukas o nag-aayos. Kapag matutulog na ang lolo't lola niya, siya din ang nag-aayos ng higaan, 'di ba? Kaya masayang-masaya ang nanay at tatay ni Dino.
O to, bakit masaya si nanay at tatay kapag tumutulong ang mga anak nila? Siyempre, nababawasan yung trabaho ni nanay at tatay kasi alam nyo, children, kapag tumatanda na, marami nang gawain si nanay at tatay. So, para mabawasan ang pagod nila, marapat lamang na tumulong tayo sa kanila. Hindi lang dahil doon. Ito'y indikasyon din na mahal at iginagalang nyo sila. Ngayon, kayo ay guguhit base sa kwento na inyong napakinggan. Makinig sa aking sasabihin bago iguhit ang sagot. Isagot. Pwede kayong kumuha ng notebook, papel. I-post nyo muna to. Tapos, i-play nyo kapag nakakuha na kayo ng susulatan nyo. Ano ang binibigay ni Dino kapag nauuhaw ang lolo at lola niya? I-drawing nyo nga. Ano ang sagot? Ito ay, syempre, malinis na tubig. Ano ang paborito ng lolo ni Dino? Ito ay, i-drawing nyo nga. Na-i-drawing nyo na ba? So, ito ay donut. Ano ang nararamdaman ng nanay at tatay ni Dino kapag tinutulungan niya ang kanyang lolo at lola? I-drawing nyo nga ang nararamdaman ng nanay at tatay. So, ito ay, syempre, masaya. So, nag-drawing dapat kayo ng happy face. So, mahalaga na matukoy natin na ang pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya, indikasyon nga ng paggalang sa kanila. Panuto, pumili ng isang ligtas na paraan na pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ipaliwanag mo kung bakit ito ang iyong napili. So, maaari mo itong ipaliwanag sa iyong mga kasama sa bahay o pagbalik nyo sa klase, maaaring sa mga kamag-aral nyo o sa inyong guro. Okay, so ito ang mga ilan sa mga ligtas na paraan ng pagtulong sa pamilya o sa nakakatanda. Ang pag-abot ng mga gamit sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-akay o pag-alalay sa nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang paghanda ng pagkain sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ang pag-ayos ng mga kagamitan ng mga miyembro ng pamilya. Muli nating basahin, matulungin. Kapag sinabi nating matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa. Pag sinabi naman nating magalang, ito ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Ngayon, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ko. Isulat ang check kung ligtas ang paraan ng pagtulong sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya at X kung hindi. Ang pag-aabot ng mga gamit sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya, check or X? Syempre, check. Ang pag-akay sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ano ang inyong sagot? Check. Ang pagbibigay ng tubig sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ano ang inyong sagot? Check. Ang pagluluto ng pagkain ng mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Siyempre, check. Ang pag-aayos sa mga kagamitan ng mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ito rin ay check. Sana ay may natutunan kayo na mabuting pag-ugali at kahalagahan ng pagtulong sa nakakatanda. Tandaan nyo, tayo ay tatanda rin, kayo ay tatanda rin. Kaya kung ano yung gusto nyong gawin sa inyo, sa inyong pagtanda, ganun din ang gagawin nyo dapat sa iba pang matatanda.